Gusto lang namin malaman para magkaroon kami ng adjustment dito sa as far as personally, no? Ah, kasi nag-uusap tayo dito, ang sabi ng taong bayan, eh, kaya ako, kumakain na lang ako sa opisina ko. Kahit tingnan natin ngayon, nagsardinas na lang ako. Hindi ako pumapasok dyan. Dahil nakikita ko sa social media, yung mga hearing-hearing na yan, gastos lang yan. So, ano ba talaga ang recommendation ninyo? Can we have that? Ano yung nag-trigger na i-certify on urgent? Yung nag-trigger ngayon, no? DBCC ba? DOF ba? Kasi kanina may narinig ako, si Secretary Recto ang nag-recommend. So, gusto kong malaman ngayon, ano na naman ang trigger mechanism ng Malacanang galing sa inyo na nag-issue si Presidente na kerosene lang muna at LPG. Kasi definitely, there is a basis of the President that triggers all of the decisions of the President. At kayo yun sa uh, sa finance. Secretary Recto yun na humaharang para pababain ang VAT kung pwedeng lumabas sila at ipaliwanag nila sa sambayan ng Pilipino bakit hindi natin pwedeng pagbigyan ang kahilingan, hindi lang ng mga nandito na kumakatawan para sa mga ordinaryong mamamayan, pero pati na rin ang boses ng mga kongresista na lahat sa mga nakausap ko ay sang-ayon sa pagbaba ng VAT. So, ako po ay nag-manifest, hindi po ako nagtanong sa inyo, Mr. Chair, pero kung sakali may pwedeng sumagot sa aking katanungan, kailan natin pwedeng i-commit sa taong bayan na magkakaroon ng botohan para maaksyonan ang pagbaba ng VAT. Nais ko lang linawin sa taong bayan na para tiyakin na aprubahan ng pagbaba ng VAT, dapat siguro dalhin natin ang ating mga panawagan sa mga tunay na nagdesisyon para sa pagbaba ng VAT. Gusto lang namin malaman para magkaroon kami ng adjustment dito sa as far as personally, no? Kasi nag-uusap tayo dito, ang sabi ng taong bayan, eh, kaya ako, kumakain na lang ako sa opisina ko. Kahit tingnan natin ngayon, nagsardinas na lang ako. Hindi ako pumapasok dyan. Dahil nakikita ko sa social media, yung mga hearing-hearing na yan, gastos lang yan. So, ano ba talaga ang recommendation ninyo? Can we have that? Ano yung nag-trigger na i-certify on urgent? Mr. Chair, I will defer to the DBCC, to DBM, which is the DBC Secretariat. Mr. Chair, okay. So when we went to Malacanang, we have a DBCC resolution approving the suspension of of course, yung LPG, and of course for the suspension, the imposition of basahin ko na lang po to be exact. Okay, the DBCC resolve, as it hereby resolved, to recommend to fully suspend the imposition of excise tax on LPG. Okay, and of course, kerosene. And number 2 is grant of 10 pesos subsidy per liter of diesel for targeted beneficiaries. So that's the recommendation of the DBCC. Mr. Chair, hindi po yun ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, ano yung recommendation ninyo, ngayon na yan na nag-trigger noon na i-certify urgent yung bago kami nag-break, ipasa yung excise tax suspension. Anong nag-trigger? Kagaya niyan, kung mayroon kayo, can we have also that recommendation? Kasi kayo-kayo na lang ang kung para sa akin, kung kayo-kayo lang din naman pala ang pinakinggan ng presidente, ba't nandito pa tayo? Pwede bang pakisagot na lang yun, Yusek Adriano? Ano ba naging dahilan dyan? Bakit yan napunta rito at sinertify na urgent? Diba? Saan ba nanggagaling yan? So, in reality, sige, I'm gonna hold my comments to myself muna.
What was the trigger? Go ahead. Go ahead. Mr. Chair, the context beyond. Can you behind- speak closer to the Mr. Chair, microphone? the context behind the proposal of the executive to reduce or suspend excise is due to a meeting of different agencies. And it was agreed upon that this should be form part of our solution and as response to the crisis. Now, as translated into the law, the DBCC will recommend to the President what will be the coverage and the specific reduction for the excise tax. So yun po yung ginawang proseso ng DBCC. Nag-recommend po kami based on our review and analysis. At ang naging rekomendasyon nga po ay suspension ng LPG and kerosene and a fuel discount of 10 pesos. for the Mr. Chair, transport hindi sector. pa rin yun nasagot. Ang tinatanong ko po, ano yung triggering reason bago kami nag-break na sinertify ni Presidente na urgent yun, kaya nag-overtime kami dito. Tayo mismo, nag-hearing tayo sa Ways and Means. Yan yung unang katanungan ko. Kasi may kasunod pa ako na katanungan. Dalawa lang naman yung tanong ko. Transparency to. Ano yung nag-trigger na sinertify yon? Mr. Chair, just to clarify, it's basically one of the options that the executive deemed necessary na to be able to respond to this crisis. So iso po yung isa sa Okay, options alam na namin na consider. option yon. Sino po, anong grupo, kung cabinet secretarian or secretaries or government agency ang nag-recommend na i-certify yon as urgent. I don't want to ask you what is the definition of urgent. No? Kasi alam natin lahat yan. Sino po? Kasi we want that document to be submitted to Congress. Kung minutes yan ng meeting, sinong mga proponent? Kaya nagkaroon tayo ng overtime bago nag-break na maipasa yon. Yan muna ang unang katanungan. Gusto lang namin malaman. Can you answer, please? Mr. Chair, dagdag ko lang. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, nung hiningi at sinertify ng urgent ng Pangulo, both houses acted up right away. Ginawa, hindi nagdalawang isip dahil alam natin na makikinabang lahat ng mga kababayan natin. Mapamahirap, mapamiddle class, lahat makikinabang. Yusek Adriano, please. To your recollection, we're not indicting anyone here. Just tell us to your factual recollection what brought that bill into our house. Mr. Chair, we will find out, but as far as I know, there were several meetings with different agencies. And then, ang naging instruction sa amin is that we need to push for this as an option that we can use to respond to the crisis. Okay, we'll leave it at that now. Kasi gutom na yung iba ako, kaya ko hanggang alas 3 kasi lineman ako. So, ang inaano ko lang, for the record, Mr. Chair, and this is a motion, no? This is a committee hearing, so I want to move requiring, no? DBCC or any government agency, definitely yung finance, to submit the document that is being, that becomes the basis of the President to certify that bill as urgent before the break of Congress. Now, pangalawang katanungan, huwag ko na kayong pilitin, basta isubmit na yan. Gusto ko lang malaman, ano yun? Ang pangalawa kong katanungan, Mr. Chair, anong yung nag-trigger ngayon, no,
DBCC ba, DOF ba? Kasi kanina may narinig ako, si Secretary Recto ang nag-recommend. So, gusto kong malaman ngayon, ano na naman ang trigger mechanism ng Malacanang galing sa inyo na nag-issue si Presidente na kerosene lang muna at LPG. Kasi definitely, there is a basis of the President that triggers all of the decisions of the President. At kayo yun sa finance. Can you submit that? Yung recommendation ninyo. May kasagutan ba? Mr. Chair, just to clarify while we're waiting for from our colleague at Toledo, we would like to clarify that the DBCC principals recommended to the President the suspension of LPG and kerosene, and yun po yung naging basis po ng desisyon ni Presidente. So, hindi naman po siguro labag sa batas kung ang kongresong ito ay hihingi ng minutes nung meeting ng DBCC. So, lahat po ng minutes or any other documents, maybe a resolution that becomes the basis of the President in all his decisions from the beginning, na-certify na urgent yun bago kami mag-break. At saka yung ngayon na kerosene lang at LPG. That is again a motion, Mr. Chair, na kailangan nilang isubmit para malaman namin yung kabuuan. Para ako personally, mapagtanto ko, kung ganito rin lang pala, bakit kailangan ko pang gagastos ng 17,000 round trip ticket para mag-attend? Kayo-kayo lang din naman pala ang magdedesisyon. Muro-muro lang din naman pala yung ginagawa natin dito. Alas 12:24, wala pa tayong pananghalian. Tapos, alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Pagkatapos, ilan lang din naman pala ang nag-uusap para makabuo ng desisyon. Para hindi na tayo magsayang ng panahon, hindi kami madamay. Na ituro pa kami na meeting ng meeting kayo dyan. Gumagastos tayo ng pagkain kung ano dyan. Kaya nakita nyo, tubig lang ang iniinom ko. Hindi ako mainom ng kape kasi nahihiya ako. Wala namang output eh. So, kami mga lineman, may output kami pagbaba namin sa poste, tapos yung structure. Pero ngayon dito sa Kongreso, nakailang balik ako sa Maynila, pauwi-uwi, walang output eh. Kaya natanong ko yan, kindly submit that para malaman namin yung pinag-usapan ninyo. Kasi parang nangyari dito, parang ginawa lang kaming props dito eh. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Congressman Dagook. I'd like to remind the DBCC, the DOF, and the DBM, those who are here present today, that under the Republic Act that we approved on the suspension or empowering you, you are supposed to submit to us a report 15 days from the approval of said or the order of the suspension relative to the basis, what is the financial impact, what is the foregone revenue. So we look forward. I think many of the questions being raised by Congressman Dagook should be answered by that report. But honestly, and more importantly, Congress feels like, there's a certain degree of disappointment or even deception, because we were of the distinct impression that the power was being sought very urgently, and that we were also being hard-pressed because we were also seeing it among us, our constituents. So, having said that, I'd like to recognize a member of the independents. You may make your manifestation, Congressman Lean. Maraming salamat po, Mr. Chair, at nangako po ako na hindi ako magtatanong ng tanong sa inyo. Pero magbibigay na lang ako ng ilang mga pahayag at bahala na lang kung sino po ang gustong sumagot. Unang-una, I second the motion of Congressman Dagook
I would like to thank also the other members of Congress, including Congressman Rufus, Congresswoman Revilla, Congressman Valeriano, and the others who have called for a lowering of the VAT. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa kung kailangan pababain ang VAT. Ang gusto ko lang sanang malaman, ano ang magiging aksyon na magmumula sa lahat ng mga pagdinig ng komiteng ito dahil tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, certify as urgent, binigyan na ng kapangyarihan ng eksekutibo, pero hindi naman isinuspende ang excise tax, lalo na ang VAT, at ang DOF ay nagpapahayag naman na ayaw nilang pababain ang VAT. Sinabi po ni Congressman Dagook na narinig din niya na si Secretary Recto ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Wala naman nagtanggi sa inyo na si Secretary Recto ay tutol sa pagbaba ng VAT, pero nais kong bigyang diin na tayong lahat ay mga halal na opisyal dito sa Kongreso. Tayo po ay nasa demokrasya at may separation of powers at hindi po dapat porket may mga miyembro ng kabinete na humaharang sa pagboto sa isang bill na kailangan ng Kongreso sundan ang boses ng isang miyembro ng kabinete over ang boses ng sambayanang Pilipino. Narito din ang aking mga kababayan mula sa Batangas na kasama ko din sa paghihintay araw-araw para sa pag-aproba ng Kongreso ng pagbaba ng VAT. At tulad po ng sinabi ni Congressman Dagook, tila nagiging props lang tayo dito para ipakita na gumagawa ng aksyon ang Kongreso, pero para sa kaalaman ng publiko, nakailang pagdidig na tayo dito, paulit-ulit lang ang mga rekomendasyon ng mga nagsasalita para pababain ang VAT. Ang mga miyembro ng Kongreso ay handa na bumoto para ibaba ang VAT. Pati ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee ay nagpahayag na sinusuportahan niya ang suspension ng VAT para sa petroleum products. Kaya gusto ko lang malaman kung sino man po ang pwedeng sumagot kung bakit hindi natin i-calendar na ang botohan para pababain ang VAT at kung meron man miyembro ng kabinete tulad ng nabanggit ni Congressman Dagook, narinig din niya, si Secretary Recto yun, na humaharang para pababain ang VAT, kung pwedeng lumabas sila at ipaliwanag nila sa sambayanang Pilipino bakit hindi natin pwedeng pagbigyan ang kahilingan, hindi lang ng mga nandito na kumakatawan para sa mga ordinaryong mamamayan, pero pati na rin ang boses ng mga kongresista na lahat sa mga nakausap ko ay sang-ayon sa pagbaba ng VAT. So ako po ay nag-manifest, hindi po ako nagtanong sa inyo, Mr. Chair, pero kung sakali may pwedeng sumagot sa aking katanungan, kailan natin pwedeng i-commit sa taong bayan na magkakaroon ng botohan para maaksyonan ang pagbaba ng VAT? Maraming salamat sa manifestation. Sandali, tahimik po muna tayo. Tahimik po muna sa tamang panahon po. Maraming salamat at sumasang-ayon tayo sa mga mungkahi, hindi lang ni Kong Leandro, kundi ng ating iba't ibang mga kasama dito na humanap talaga ng tamang solusyon na tingin natin akma at kinakailangan ng ating mga mamamayan. So, hindi rin tayo papayag na tayo ay maging palamuti dahil pinakita na ng Kongreso at pinakita ni Speaker Bogie D na tayo ay magdidesisyon base sa kung anong tingin natin kinakailangan ng mamamayan despite and whatever the executive or the judiciary might say, we make decisions based on the mandate that is given to us individually by our respective districts and by the sectors that we represent. So that is the assurance of everybody who is here. Everyone here is mature enough to make that decision. So maraming salamat sa obserbasyon po na yon. Mr. Chair, Pwede na po kayo pumalakpak. Mr. Chair, kami po ay pumapalakpak dahil akala namin ang ibig niyong sabihin magkakabotohan na at least by May 4 para sa pagbaba ng VAT. Hindi pwede magkabotohan ngayon kasi hindi naman tayo... Opo, sa May 4 po, This is a pagbalik briefing sa di ba? Kongreso. So, aantayin natin yung consolidation ng lahat po nito. So, tiyak po tayo na yan po ay prioridad pagdating sa atin. Pero tulad ng kahit anong bagay, sisiguraduhin natin na hindi katulad ng pagpasa ng excise tax, magiging malinaw,
may basihan, pakikinggan natin ang iba't ibang sektor para maging tama ang ating desisyon dito at hindi natin pagsisisihan because whatever decision we make should never be short-term but should always be long-term for our Pero people. kung maaari ko palang linawin, Mr. Chair, hindi na tayo magiging hostage sa position paper o sa rekomendasyon ng ehekutibo kahit tutol ang kabinete sa pamumuno ni Secretary Recto, papaboran ng leadership ng House ang boto ng mayorya ng Kongreso na sumusuporta sa pagbaba ng VAT. Kaya maaasahan ng ating mga kababayan na pagbukas ng Kongreso muli sa May 4, pagbobotohan na natin ang pagbaba ng value added tax. Tama po ba, Mr. Chair? Maraming salamat po. Hindi, pwede kayo pumalakpak. Sige po, opo, para i-express po natin ang ating sentimiento. Pero tulad po ng sabi natin is, sisiguraduhin natin na babalangkasin natin at pagdidesisyonan yan. So, maraming salamat, Congressman Leandro, sa iyong mungkahi at sa ating mga kasamang nandito. Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Panghuli, Salamat Mr. Chair, po. nais ko lang sabihin na ayoko naman po kasi na maghintay po kami ng ilang linggo na walang mangyayari. Kaya kung maaari natin malaman sino ang kailangan kumbinsihin para tiyakin na maaaprubahan ang pagbaba ng VAT by May 4, yan po ay makakatulong. Hindi po ito personalan. Ito po ay lahat para lang maaprubahan ang panukalang makakatulong sa maraming Pilipino. Kaya sa pananaw ng iba sa atin dito din, si Secretary Recto ang pumirma na sa position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Sinabi ko po, ito po ay sinabi sa akin, hindi lang po ni Chair, pati po ibang mga senior members ng House, nagsabi sa akin ito, at ayoko na pong buksan itong lahat muli sa congressional hearing, pero nais ko lang linawin sa taong bayan na para tiyakin na aprubahan ng pagbaba ng VAT, dapat siguro dalhin natin ang ating mga panawagan sa mga tunay na nagdesisyon para sa pagbaba ng VAT. At ito po ay sana magiging useful dahil sa mga susunod na mga araw doon sa mga tila nagdedesisyon para sa pagbaba ng VAT, tayo manawagan na wag na nilang harangan at pagbigyan nila ang Kongreso na ibaba ang VAT. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat. Makikiusap po tayo sa mga kasama natin. So, we are wrapping up on the DBCC. It is already 12:35. So, pakiusap po natin. Humingi na rin po kami ng dispensa dito sa ating second topic on transportation. Napaka-importante. Napakaraming gusto magtanong. At ito talaga yung buod at nandito yung mga ating mga representante ng ating mga manggagawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong mga representante na nais natin pakinggan.